Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, kahit pa man aminado, itong si Moon Tulfo na kaibigan niya, malapit niya at matalik niyang kaibigan, itong si former President Rodrigo Roa Duterte, abay binatikos niya ang leadership skills ni Vice President Sara Duterte. So, basahin natin. Sabi ni Mon, dapat naman hindi mag-resign si PBBM. Kasi sinong papalit sa kanya? Yung loka-loka. So, the way na tawagin ni Mon Tulfo, itong anak ng kanyang itinuturing na kaibigan na si Digongyo, yung tatay ninyo, 'di ba? Itong si VP Sara Duterte na loka-loka, makikita nyo na wala talagang maayos na leadership, na track record, na performance skills itong ating vice-presidente. At alam naman talaga ng lahat yan. Kasi unang-una, laging wala sa bansang Pilipinas itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, delikado sobra na kung sakaling magkaroon man ng military junta, 'di ba? Itong si Sara ang ipapalit. 'Di ba? Military reset, itong si Sara daw ang ipapalit, magkaroon ng destabilization, ipapalit niyo si Sara. Na in the first place, mga minamahal, laging wala si VP Sara Duterte sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Paulit-ulit nating nakikita na habang merong krisis sa ating bansa, binabaha ang lugar, kahit nga yung Mindanao hindi natin makita si Vice President. Kasi nandoon siya sa kanyang mga field trip. O gamit ang pera ng taong bayan. So, si Vice President Sara Duterte, uulitin ko sa inyo hindi ka travelers. Isa kang vice-presidente. So that you are a public servant. Pero para ang nangyayari, mukhang nagiging guest ka lang sa ating bansa na supposedly dapat nagpapaka-public servant ka kasi yan yung trabaho mo. Mas inuuna niya pa ang gala kesa sa trabaho. Kung i-check niyo mga minamahalang kanyang timeline sa mga lakad niya, mas madalas pang nasa abroad itong si VP Sara Duterte. Kaya nga naman masasabi natin na paano niya aalagaan ang bansang Pilipinas, 'di ba? Kung lagi siyang wala sa bansa. 'Di ba? At malinaw naman na ang leadership is footprint. Pakatandaan ninyo. Anong policy ni VP Sara Duterte? Anong emergency response framework ni VP Sara Duterte? Anong national plan niya? 'Di ba wala? Nung nagkaroon ng bagyo, ang ginawa nila, nag-re-upload ng mga tinulong nila. Bagyong Uwan, nag-re-upload. Bagyong Tino, nag-re-upload ng mga itinulong nila before, in-upload muli sa kanilang Facebook page para masabi na merong ginagawa ang vice-presidente. So meaning mga minamahal, kapag ikaw ay leader ng bansang Pilipinas, hindi pwedeng bahala na, bukas na lang katupagin natin yan. Picture-picture muna bago trabaho. Hindi dapat ganun Ang leadership, dapat in the difficult moments, dapat nagpapakita ka. Which is kabaliktaran siya kay PBBM. Kasi si PBBM nakikita natin, laging present, laging uma-action. Kapag may baha, present. 'Di ba? Kapag may krisis, hindi pa nga dumarating yung mga talagang naka-impake na. 'Di ba? Ang bansang Pilipinas, oo, meron na mga naka-ready na mga kit, 'di ba? So kapag meron naman anomalya, talagang nangunguna ang administrasyon. So hindi nawawala si PBBM. Kaya hindi nga makapag-hashtag yung mga DDS na nasaan ng Pangulo. Alam nyo kung bakit? Kasi laging present, laging nag-show up in the difficult times and in the difficult moment. Itong si President Bongbong Marcos, hindi pa gala-gala. At nililinis ni PBBM ang pamahalaang gobyerno sa flood control scam. Mga bilyong-bilyong questionable project, di ba? Sino ang nagbukas ng lahat ng yan? Walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Siya ang nagpa-imbestiga. By the way, mga minamahal, maliis lang natin itong topic na to. Gusto ko lang din talakayin sa inyo na itong mga diskaya, 'di ba, ay hindi po yan whistleblower.
At lalong hindi sila state witness material. So kahit balik ta rin ng mga script, kahit umiyak sila sa hearing, kahit magpa-victim sila, hindi mababago ang basic rule sa batas. Ang state witness dapat least guilty. Itong mga Diskaya, sila ang pinaka-guilty, most guilty. Tapos gusto pang kunin ni Marcoleta na state witness. 'Di ba? So, you know, ano ba yung ginawa ng mga Diskaya? Going back sa ating topic lang, 'di ba mga minamahal, para mahimay natin, 'di ba, na si PBBM ang reason kung bakit nagkagulo-gulo na ang mga kurakot sa pamahalaang gobyerno, 'di ba? Kung bakit napunta kay Lizalde ko, napag-connect-connect lahat, 'di ba? So ano ba yung ginawa ng mga Diskaya? Sila lang naman ang kumukuha ng flood control project at all cost. And sila din ang sumasalo ng budget. Sila din ang nagde-deliver ng substandard o walang project. At sila yung naging top 1 billion peso flood control contractor. So sa paanong tawag dito mga minamahal. So, paano nangyari na magiging sila ang state witness? Kasi ang state witness po, sila yung pinaka-lightest involvement. Katulad ni Bryce Hernandez, dapat ganun yung state witness. Wala pa nga ni pisong binabalik itong mga Diskaya eh. Oo, sa pamahalaang gobyerno. Yung mga kotse nila, sa pilitan naman talaga yung ni-raid ng Bureau of Custom. Wala silang yung binigay ng kusa. 'Di ba? Ibigay ko tong kotse ko. Oo, kasi gusto ko maging state witness para sabihin ng mamamayang Pilipino na I am willing. Kaso wala eh. 'Di ba? And yung ledger lies nila. Ito yung pinakamalaking red flag. For months, mga minamahal, hiningan sila ng ledger. 'Di ba? Pero nung lumalim ang investigasyon, nung nagpapainit na ang Senado, bigla silang naglabas. Ano yung nilabas nila? Yung ngayon lang nila pinagpapandiwanag ang taong bayan sa totoong ledger, 'di ba? Come on, hindi nyo na maluloko ang mamamayang Pilipino. In investigative practice, alam ng lahat kapag matagal mo nang itinatago tas bigla mong inilabas habang under pressure, mahina yan. Very suspicious. At higit sa lahat, hindi pa authenticated. So, madaling gumawa ng mga listahan, madaling magdagdag, madaling magtanggal. At ang pinakamadaling gawin, isabit ang mga gusto mong isabit para protektahan lamang ang mga ayaw mong banggitin. Napaka-selective ng ledger ng mga Diskaya. Selective din ng laman, selective din ng honesty. Na kahit mismo yung lawyer nila nagsabi na, ang sabi kasi ni Senator Rodante Marcoleta, panahon lang ng 2022 pataas yung dapat banggitin eh. Di ba nilaglag ng lawyer ng mga Diskaya itong si Senator Rodante Marcoleta? So, kapag hiningi daw yung taon ng 2022 pababa, ay ibibigay naman daw po nila. So, bakit walang binabanggit ng mga Duterte official itong mga Diskaya? So, hindi nga nila masagot, mga minamahal eh. Ito ang issue na pilit nilang nilalampasan. So, paano sila naging billionaire contractor during Duterte administration pero zero mention sila sa mga nakaupo noon sa DPWH? Diba mga minamahal? So, let's be real. Flood control budget exploded under Duterte. Doon sila umangat, doon sila lumobo, doon sila nag-top contractor, doon sila lumaki ng bilyones. Pero ngayon, bakit parang biglang nawala ang kanilang mga memorya? Wala bang kahit isang opisyal na binanggit sa kanilang mga impossible project? Kung willing silang magbanggit ngayon ng mga congressman at mga anti-Duterte names, ba't pag Duterte allies, tahimik? Diba? So mga minamahal, literally na merong tinatago, merong ayaw banggitin, merong gustong protektahan itong mga Diskaya. So anyway, diba? So kung hindi dahil kay PBBM, hindi mabibisto lahat ng yan. So anyway, mga minamahal, going back dito sa ating topic, bukod sa present, bukod sa nililinis ni PBBM ang gobyerno, tama itong sinabi ni Montulfo. If PBBM resigns, kanino mapupunta ang bansa? Sa totoong hindi handa? Sa totoong hindi present? Or sa taong mas inuna ang budget travel? Diba? So, yung sinabi ni Montulfo, hinihila niya si PBBM na huwag kang mag-resign. Dito ka lang, mas kailangan ka namin. Sino yung gusto nyong ipalit? Yung mayroong issue sa confidential funds? 125 in 11 days? Sinong gumastos nun?
At bakit hanggang ngayon walang malinaw na paliwanag? Ganito ba ang gusto nyong maging presidente? Ganito ba yung gusto nyong maging commander-in-chief? Pag-iwas, literally na umiiwas sa salitang accountability? Budget hearing, hindi nagpakita. Press briefing, di sumasagot. National issues, deadma. Yan yung gusto nyong maging presidente ng bansang Pilipinas? Hindi nga kayang harapin yung mga pinupukol sa kanya. So, paano pa siya magiging presidente niyan? At walang maayos na pang-national leadership itong si VP Sara Duterte. Nung mayor, yes, naging mayor siya sa Davao. Pero sa national governance, pag bansa ang hawak, hindi uubra yan kasi hindi naman lungsod ang bansang Pilipinas. 'Di ba? So, kapag si PBBM mawawala ang stability. Mawawala ang momentum. Mawawala ang mga reforms na ginagawa ngayon. 'Di ba? At ang mangyayari parang ganito na lang. O, tara gala, o tara travel tayo. So, hindi natin kailangan ng leadership na ala ambassador. Kasi hindi naman ambassador si VP Sara Duterte. Vice President siya. Nagigets ninyo mga minamahal kaysa mga bumabatikos dyan kay Mima. Ayaw mo lang talaga kay Sara Duterte eh. Hindi sa ayaw. Nakikita natin na walang potensyal itong si VP. Kung kaya't yung mga sinasabi ko, totoo lang naman talaga yun ah. Totoo naman talaga yun. Yung sinasabi natin na walang transparency itong ating Vice Presidente. Kaya yung sinabi ni Montulfo, tama lang yun. Diba? So, kayo, ano masasabi ninyo mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.